Cortical sa SOG, mga leader dito ngayon. Anong oras ngayon? Alas 7 ng gabi. Bali po, sila po yung mahawak ng mga taong SOG volunteer sa iba't ibang barangay. So kinilastan po natin. Yung iba po ito, dati nata yung mga grupo. So, ang ginawa po kasi boss, naglagay ng isang GC Port Casaret, kasama po kayo. Apo, yung iba po yung mga dati na. So sa kanila po nagre-report, binabato po dun sa GC natin ng Casaret. Kasi pag lahat sila sama-sama, dami. 700 po yan, boss. 700 members sa ngayon. Pero members naman po mga bata. Yan dapat member ka ng mga bata. Kasi kailangan mo hindi naman kailangan na kayo na kayo. Kailangan maituro natin. Ngayon tama yun na yung mga mag-18, no? Tama nga yun na naman. Basta mag-18. Kasi next pasok na siya. Kasi sila na-experience na nila. Alam mo, kailangan may sumunod sa akin. May sumunod sa inyo. Na gawin din yung thinking na gusto makatulong. Kasi kung sa inyo lang may iiwan, kung kayo lang, after nyo pa paano. Diba? So kung tutulog na lang, sana kaya nga, ayun, lalo sa mga kabataan, marami ng interest eh. Parang yan, simple lang, sa pagkasaka. Diba yung mga magulang natin sa saka, katulad sa bukor. Dati marami dito, diba? Pag-aasin. Ngayon, wala nang magtanim. Sana magtatanim eh, may mga lupa yung mga tatanda, binenta na binenta. Dahil ayaw na magtanim ng mga anak. Yan ang naging problema, kaya tayo tinutulong ng bahay dito. Wala nang gusto mag-araw, wala nang magtanim. Yung mga members natin, boss, nag-volunteer po sa eskwelahan. Sila po yung nag-aaral. Nakikita mo kayo dun sa Sa GC. nakikita kayo, nakita nila naman ako, kahit pa paano. Kahit hindi ako nagkasalita ro. Tsatsaga ako. Sinatsaga ako nun. Ang iba dyan, sinuli ka. Pero kahit pa paano, nakikita nyo na Nag-aaral si Mayor to. kahit pagod ako, nagsasagawa ko talaga naman na natin nag-report. Kasi gusto ko makita nila. Kahit alam ko sila, nasa kalsada, madaling araw, nandiyan, nag-report, kahit yung mga disaster group, sa gabi. Gusto ko kahit pa paano nakikita nila na kahit ako naman lang, napapansin ko yung ginagawa nila, hindi nawabali wala. Diba? So, yun lang muna. My way na kahit pa paano, napakita ko yung support. Kahit hindi hirapan na. Ako naman kahit ko hindi. Napakayat ako para hindi lang kayo. At ang visit niya ako, kasi ulo ko pag-uwi. Ito ngayon, mga 500 na naman cash yan. Hindi isa-isa ko yun. Boss, yung best po nila, inaayos na po namin ni Paring Lawrence yung bago sa best na bigay sila. Galing jacket. So, identify na sila yung mga SOG volunteer po natin. Marami pang gagawin sa inyo gusto sila, marami itong plano dyan. Easy. Yes, boss. Pero pa po yung riders. Pero pa po tayo riders eh. Gusto ko din sa atin. Pero na boss, pasabi na po yung SOG natin. Tapos yung po kanilang magiging participation po ay inaisa po niya 20 na ano na po sa pressure education. Incentive. Paano si Pagpunong? Kailangan kasi i-share kayo. Actually, ginawa natin po yan. Yung city ordinance, na mga magkapatupad ng city ordinance. So, gusto ko magkaroon ng disiplina sa pagpunong. We're not after sa mga penalties. Hindi naman para kumita yung gobyerno sa tao eh. Sabi ko, kailangan mag-disiplina ang tao. Diba? Kailangan kung walang disiplina, walang batas na susundin tayo lahat. Magulo. Magulo. Kaya nga ako yung mga bata, nagpumakan na yan, meeting ang local school, kung sinabi ko yung mas ko na doktora ko, dito sa akin. Yung konsinol, siya education chairman. Sabi ko, yung mga bata na nagbibiro, ito sabihin pang-joke. Mamamaril ako dito, marami yung papatayin ng mga gano'n. Hindi pwedeng dapat nagbibiro eh. Gawin niyo yun. Kayo, gawin niyo yun. Kahit sabihin yung pabiro lang, pwede kayong kasuhan. Kulong kagad kayo. Kulong kagad. Yung mga bata,
Palibasa, akala nila hindi sila makukulong. Sabi ko, kailangan mabigyan din ng disiplina yung mga batang yan. Kaya ang iniisip ko, yun, papakuha tayo ng lawyer ngayon para sila na yung magpo-protection sa bata, pagkainakit, at sila rin ang pwedeng magdemanda pagkaibata ng mga. Yan yung ginawa dito sa gentry, may sinaksak na bata. Ano, makakalusot na lang na gano'n? Diba? Ganun na lang, patawaran na lang tayo, wala na lang. Dahil bata ka, I don't think that's an excuse. Mga bata ngayon, 10 years old, anak ko, napakatalino eh. Alam niya na yung ginagawa niya eh. What more kung 14 years old ka? Diba? So hindi pwedeng natin, hindi dapat yun ako. Kasi may suspension pala yun. Kaya dahil, pwedeng isuspend yung demanda niya. Hindi ka na didemanda ngayon dahil sabihin mo 12 years old o 14 years old ka. Pero pag tumutong ka ng 18, doon magre-resume ang kaso mo. Doon ka bibistahan. Para managot din sila. Hindi pwedeng walang pananagutan. Kahit na natin, akala nila, sige, diba? Mambubukin na lang ako dyan, magnanakaw na lang ako dyan, nanakit na lang ako dyan, diba? Mambubuli na lang ako dyan. Alam mo yung bully, simple yung bully ha. Pero maraming batang apektuhan dyan. Maraming batang hindi na pumapasok sa eskwela dahil ng bully. Meron din nagpapakmatay dahil dyan sa bullying nila. Dahil hindi ganun biro, hindi ganun makita, kalat simple. Pero ngayon mahina ang mga bata, hindi katulad natin. Ang panahon natin, tayo matitibay. Masaktan ka, parusahan ka ng nanay, tatay mo, pinapalo pa tayo. Ang tatay ko, ano pinamapalo sa amin? Although hindi ako nadali nun. Buntot pagi. Oo, tatay ko. Ganun din sa amin noon. May pitang tatay ko noon. Eh ngayon wala nang ganyan eh. Bawal na, walang disiplina naman ng mga bata. At saka masyadong mapapaw na yun, mapagalitan mo. Di ba kagad sila? Masyadong naging mahina na. Parang tingin ko, baka na baby natin sila, masyado natin sila nagpagalit-galit eh. Eh nun, di ba? Sa eskwelahan. Pagka makita mo yung teacher na terong, hindi mo, iiwasan mo yun eh. Dahil alam mo, baka mamaya mapagalitan tayo eh. Diba? Nangyayari sa akin yan, naranasan natin lahat yan. Pero ngayon, wala na. Di mo, teacher, sinusuntok na. Binuksan. Inatakot na, papatayin kita may mga teacher na ginagawa. Teacher, babae pa naman. Hindi naman. Takot yung teacher, papatay lang yun na. Tulungan ng estudyante. Ano nga? At delikado lalo sa pagkakaroon sa buwan, may nangyari, may mga pwede baka tinapos sa buwan. Ng libro? Diba? Pinalo ng libro sa bata sa ulo. Kaya napaka-delikado. Kaya nga, alam mo yung kinag-iisip ako, yung nag-iisip ko, yung safe space. Kung pwede talagang hindi yung pwede habang mahawak. Kasi Amerika kasi bawal eh. Alam mo, hawakan mo, pwede ka demanda. Maganda yun. Kaya hawakan mo yung bata. Iniisip ko, baka pwede siya gumawa ng ordinansa na gano'n eh. Na wala na kayo hawakan dyan sa eskwelahan. Mamalo pati, di ba? Parang, importante talaga magkaroon. Ngayon, parang kakalot sa pamilya natin na iba na ang mundo natin ngayon. So, pero kailangan din, magkaroon din kanibago rin ng pagharap. Diba? Yun, hindi mo ganyan ang problema natin. So, yung mundo natin ngayon, kailangan may paraan din tayo kung paano natin ma-resolve yung problema na hinaharap natin. Kaya nakusap yung mga PTA dito, bagong officials. Sinabi ko na lang sa eskwelahan, kailangan namin tulong. Hindi ko pwedeng gobyerno lang. Hindi pwedeng ito, binabagit ko kayo mga volunteers na pupunta kayo doon. Pero dapat sabi nila, meron din daw sila. Eh pakita nyo, yun nga dapat patawag mo yung mga yan. No? Ano ba trabaho natin dito? Yan na, may police tayo. May tanod tayo. PTA nasaan? Ano magiging trabaho ng mga PTA? Dapat tingin nyo rin. Parang may kanya-kanya tayo, hindi sabihin, may PTA lang doon. Eh, ano ginagawa nyo nga dyan? Diba, dapat alam natin para at least, kung mga nakocover natin yung mga bawat na, diba? Nakocover natin yung plan, pwedeng nakikita natin yung malaki kailangan natin doon sa mga bata. Napakatay. Ngayon nagpapakmatay.
mataas ang AIDS victim natin sa Bacoor, mataas ang AIDS victim sa mga bata rin. Pero karamihan, medyo yung wala. Pero kaya nga, bata pa rin. Kaya tingin ko, dapat talaga, kaya katulad ngayon, anong yung report sa akin ngayon? Kasi ako, I think that was last year. More or less mga nasa 90 plus thousand ang ating students. Ngayon bumagsak tayo ng halos 70,000 plus. Ang syudad din ako. Dapat sabi ko sa akin, sabi ko, nung sinabi ko sa akin, marami daw nailipat tayo. Isip-isip ko, yun nung tayo nagpaglipat na 10,000 pamilya. Diba? Eh sa 15 milyon, 20 milyon na bata, na wala. Ang problema tayo doon. Hindi ako natutuwa doon dahil nabawasan tayo ng syudad. Kaya, for me, why? Nasaan yung mga estudyante na yan? Anong ginagawa ngayon? Sabi natin, nilipat natin yung 5,000 pero hindi naman parang ganun kalaki na wala kaagad sa atin. Sa loob ng almost 2 years. Kaya, ang ibig sabihin yan, may problema tayo doon. Yung mga bata, hindi na pumasok. Hindi na nagpunta. Saka sa akin, report ng capsule, last year, marami na humingi sa akin dito. 800. Nagrenta pa tayo sa Woodridge para makapasok na yung mga bata ng college. First year yan. Alam nyo, marami doon nagkakaw, hindi kumunod. Nagrenta pa tayo ng 1 milyon. Kaya ngayon nag-isip ako. Hindi sigurado natin na talagang papasok kayo, saka siguraduhin nyo. Ngayon, tutulong natin almost 500 na naman. Magrerenta kami ulit para lang ma-accommodate yung 500 na yun. Dahil ayoko kami naiiwan ng mga bata na gustong pumasok. Siguro doon na gusto talagang pumasok at magtapos. Hindi lang pumasok lang and then after that, wala na. Kumagas yung gobyerno ng Bacoor para sa kanila. Dahil gusto ko makapagtapos sila ng college. Libre ang capsule natin. Pero hindi libre dahil gumagastos kami. Kami nagbayad ng renta. Kami nagbayad ng teacher. Nag-hire ng teacher, nagbayad ng city. Pati kuryente tuloy. Para lang ma-accommodate yung 800 na yun. Kasi yung 600 tayo papasok sa kanilang bago. Kakamitin ko lang a few days ago sa capsule. Dahil gusto ko lang itong mga batang to, nag-igal na pumasok, namumulit sa akin dito. Dapat masiguraduhin nila na magtatapos sila. Hindi lang yung parang gusto makapasok lang. And then after that, isang taon, ilang buwan, aalis na, hindi natapusin. Kaya may problema. Ginagawa namin ng paraan. Ginagawa ko ng paraan kahit hindi yan. Ang hirap sa totoo lang. Mahirap ikausap ng may-ari mo. Nire-rentahan natin. Kaya no choice kami. Hindi nyo alam kasi yung nangyayari na yan. Total, simple. Pinapasok ng mga bata. Akala ko talagang lang. Hindi na alam yung nahihirap namin. Nahanap pa ako ng pera para lang bayaran din sila. Yung renta natin. Kaya wala, hindi na ako papasok. Tapos na lang, gano'n na lang. Parang, ako. Minsan, kakaano yun. Ako, hindi na ako susuko dyan. Kaya talaga lang, maobligan natin lahat. Magulang, pati ang mga kabataan. Para sa kanila yun, hindi para sa akin. Wala akong meron ko. Pero sila gusto ko magtapos. Pero kasi muna nila, dire-diretso ng makatapos ng college yun. Pero kung first year pa lang, hindi na kayo titigil na kayo. Dadarap up na kayo after the second year, wala na. Ganun na yan. Sayang naman. Opportunity na binibigay ng gobyerno. Libre na nga. Kaya nga eh. Wala eh. Wala sa kanila. Hindi kasi nahirapan. Dahil in-endorse ko lang. Hindi isang eh. Diba sa mga entrance sa mga eskwela, may entrance exam. Marami hindi nakapasa nga sa entrance exam. Kaya lang pinagbigyan na natin, pinag-usapan ko ang Cavite State University. And yet, din nga eh, kaya sabi ko, pinadaan na sa CSW din natin ngayon, ipapasok namin. May 1,000 dapat. Kaya na-train down nila ng almost 600. Kaya, yun yung ganun eh, na ang gobyerno natin, sa Bacoor, hindi kami natutulog, ginagawa namin kung anong para makatulong, lalo sa mga kabataan.
Pero kailangan talaga sila rin talaga ang gumalaw dito. Maubligan natin. Kaya ako, sa DepEd natin, marami tayong programa, mga sports activities, pinapondohan natin malalaki, may mga pa-premium tayo malalaki para may gana yung mga bata na dito na mapupunta. Kaya wala infrastructure ngayon for the first time. Hindi kami makapagtayo ng building. Dahil yung pondo natin na almost 200 million, nagastos na sa mga activities. Siyempre, operation ng schools. Nandun halos na akong talaga. Dahil gusto ko yung mga bata, gusto ko ano nang ginagawa, maingganyo natin sa sports activities, kung ano mga event na pwede natin sila pilahin ng mga bata. Hindi ko ano nasa isip nila.